kapatid. Tayo po ay nasa aklat na po ng Efeso. No? Pagkalakay po natin, dati ang naalam kasi natin, kung tayo memory verse, okay naman po yun. Ngayon po, pag-usapan natin, saan ang galing mga verses na yan? Ano ang tunay nitong kahulugan? Kaya po tayo nagtatalakay ngayon ng paisa-isa. No? Tingnan natin ang bawat libro. Tayo po ay nasa aklat ng Efeso. Nandito po tayo, nagbigay po tayo ng pasimula nung nakaraang linggo. Pinasimulan po natin ito mga kapatid. At ang tema po dito ng aklat ng Efeso ay pagkakaisa. Tanda po natin. Pagkakaisa. Pagkat ang daigdig na ito, sa totoo lang, ay ginawa ng Diyos, may iisang Diyos, may isa lamang langit at lupa, tapos lumikha siya ng tao, pinag-isa niya ito, di ba? Alam natin yan sa pag-aasawa. So lahat talaga dapat ay nagiging isa. Pero nung pumasok po ang kasalanan, tayo po ay nagkawatak-watak. Pero sa ngayon, kumikilos po ang Panginoong Diyos. Ngayon, napapasimulan ito sa ating buhay. Kaya lalo natin itong liliwanagin, pagtitibayin, pag ito ang salita ng Diyos, ito ang tunay na may akda para tayo ay maging isa sa daigdig nito. Samanin niyo ako sa munting panalangin, dakilang Diyos. Maraming salamat po sa oras na ito. Bago kami magsimula muli, ay buksan mo ang aming puso at isipan, linisin nito, Lord, upang pumasok ng malaya ang iyong mga salita sa may kiling panahon aming bubulin. Ang inyong mga salita ang aming magiging pagkain espiritual sa oras na ito. Kaya patuloy po niyo ang espiritu ng pagkaunawa o knowledge and wisdom at better understanding o malalim ng pagkaunawa upang lalo po kami tumibay sa aming pananalig nito. Gabayan po ninyo kami pantayan sa mga oras na nilipas. In Jesus' name, Amen and Amen. Kung handa na po kayo mga kapatid, ngumiti muna kayo sapagkat ang topic na ito hindi po siya simple. No, hindi po siya madaling intindihin. Maski nga po, nahihirapan ako umintindi dito mga kapatid. Pero sa tulong ng Panginoon ay mauunawaan natin ito. Ulitin ko, katulad ng aking binanggit noong nakaraang linggo, ang aklat po ng Efeso ay naisulat ni Paul sa loob ng kulungan. Kailan nakulong? Bakit siya nakulong? Kasi marami pong nainggit sa kanya. Wala po siyang ginawang kasalanan na po mga kapatid. Siya po ay napagbintangan lamang na nanggugulo. Bakit nagulo? Kasi nung nag-preach siya mga kapatid, pinahayag niya itong mga sinulat niya rito, marami pong ayaw maniwala. Yun lang naman po yun. Ngayon, ulitin ko yung syudad ng Efeso nung panahong yun ay siyang number 1 syudad. No? Siya po ang number 1 city nung time na yon. Pag sinabing number 1 city, maunlad po siya sa komersyo. Amen? Komersyo po siya, nasa tabi, malapit po siya kasi sa dagat. So, maraming turista, maraming mga bumibisita. Naging sentro po siya ng komersyo. Ano ba ang komersyo? Pagkita ng pera. Siyempre, alam niyo naman. Amen? Maraming tindahan, maraming pagkakakitaan. Kaya lang, ang masaklap dito mga kapatid, kumikita po sila dahil sa reliyon. Dahil ang lugar ng Efeso ay nandun po yung Diyos-Diyosang si Artemis. Ewan ko lang kung alam niyo yan, nung araw, meron po mga Diyos-Diyosan. May Diyos Ama, may Diyos Anak din, may Diyos Ina, may babae. O kaya, alam ba niyo yung pangalang Diana? Narinig niyo yung pangalang Diana? Diana. Di ba? Yun ay Diyos-Diyosan. Diyos po siya ng komersyo. Diyos po siya ng pera. So, ang trabaho po doon, meron po itong malaking templo. Kung baka tourist spot po yung doon pinupuntahan yun. Tapos doon sila nag-aalay ng bulaklak, ng mga panalangin. Siya po ay Diyos-Diyosan. Hindi po siya Diyos-Diyosan. May malaki po siyang tributo, Temple of Artemis ang tawag. Hanggang ngayon po, sa panahong ito, nakatayo pa rin po doon. Ang Efeso po ay sa bandang Turkey. No? Kung alam niyo yung lugar niya, sa bandang Middle East, ando doon pa rin po yung pinaglumaan ng templo. No? Temple of Artemis. Yung Artemis po kasi,
at saka yung Diana, mga pangalan po ng Diyos-Diyosan. Nung Griego ay si Artemis. Nung naging Romano na, naging Diana po. Ganyan naman ang araw. Kasi nung araw po, ang pagsamba ay sa pamamagitan po ng Diyos-Diyosan. Kung kanino ka malakas na Diyos, malakas kasi nung araw, mamimili ka kung anong Diyos ang gusto mo. Halimbawa, sundalo ka, di Diyos ng gera. No, may mga ganun po. Kukuha ka ng rebulto niya maliit, tapos gagawin mo siyang antik-antik. Ngayon, kung mahilig ka naman sa pa-beauty, alam niyo kung sino Diyos-Diyosan ng beauty nung araw? Alam niyo, sino? Si Venus, Diyos-Diyosan po yun. O si Aphrodite. Yan, pag magaganda ang Diyos-Diyosan. Yan. Pag may mangingista ka naman, ang Diyos mo ay si Poseidon. Ang tinatawag. Kanya-kanya pong Diyos yan. Amen? Kaya doon, wala pong pakialaman, huwag mo pong pakialam kung ang Diyos ko si ganito, kasi ito ang ginagawa nilang agiwan. Eh, nang dumating si Paul, at sabi niya, walang ibang Diyos. Sino tinuro niya? Diyos sa langit lang. Ang pangalan ay si Yahweh. Ganon, ganito. At ang kanyang likod ay si Kristo. Nagkagulo ngayon. Kasi ibang Diyos ang binabanggit niya. Yung binabanggit niyang Diyos, hindi sila kikita. Hindi sila kikita. Pag ang mga tao naniwala sa Panginoon sa Kristo, mawawala lahat ng negosyo nila. Yung doon nagkaroon ng kagulo, doon nabugbog si Pablo, mga kapatid. Isang araw, siya po ay napagbintangan. Siyempre, pag ikaw ay naggugulo, kakasuhan ka ng rebellion o panggugulo, kaya po siya nakulong. Amen? Nakulong siya dahil sa kanyang pagpapaliwanag, pagpapakilala sa isang tunay na Diyos. O, yan, gusto niyo makulong, pagpapakilala kayo ng tunay na Diyos. Siguradong maraming magagalit sa inyo. Ito po yung kung bakit ang aklat ng Efeso ay naisulat na nito nung siya po ay nakakulong na. Kaya ko po ito binabagay para makita ninyo na nung isinulat niya ito, wala po siyang kalayaan. Sinulat niya yung sa taga-Efeso, hindi po siya sa Efeso nakulong, ano po? Sa Roma na po siya nakulong. Kasi ang Roma nung araw yun yung sentro ng imperyo. Kung may kaso ka doon ba, dadaling, okay, tutulong. Naalala niya mga taga-Efeso dahil nakagulo sila rito. Ito ngayon ang kanyang sulat. Amen? Nung sinulat niya ito, malayo po siya sa Efeso, pero may mga kapatiran po ito. At ito po ang kanyang sulat. Kung handa na kayo, pakinggan natin. Sabi niya, mula kay Pablo, sabi niya si Paul, na naging apostol ni Kristo Jesus ayon sa kalooban ng Diyos. Ito, nabanggit ko na po nung nakaraan, na si Pablo po ay hindi po talagang mananampalataya ng Panginoon sa Kristo. Nabanggit ko na po yan. Siya po ay kalaban, ulitin ko, kalaban ng pananampalatayang Kristiyano. Sino ang mga unang-unang Kristiyano? Kilala po ninyo na sila Pedro, yung unang apostol. 12 po yan, hindi po ba? Tapos nagbigti si Judas, hindi niya nakayanan. Nagbigti si Judas. Pinalitan niya, sino pumalit? Si Matias. Si Matias ang ipinalit nila. Pagkatapos po noon ay lumaganap ang Santa Kristyanuhan, di ba, sa araw ng Pentecostes, naalala po ninyo yan? Ayan. Ngayon, nung naging Kristiyano na yan, nagalit po ang mga Hudyo, kasi ang mga Hudyo po hindi naniniwala na ang Panginoon Kristo ang Mesiyas. Naniniwala sila na si Jesus ay guro lamang. Naintindihan nyo? Teacher lang po siya. Wala pong problema na siya po ay teacher. Pero sasabihin mo na ikaw ang Mesiyas, alam po ninyo kasi ang ibig sabihin ng Mesiyas, tagapagligtas. Kasi po ang Hudyo nung panahon ng Panginoon Kristo, nag-aantay po sila ng magliligtas sa kanila. Saan po? Ililigtas sila sa Imperyong Romano. Palalayain sila dahil nangako ang Panginoong Diyos na darating yung tagapagligtas ninyo at palalayain kayo sa pananakop ng Imperyong Romano. Nung time, sako po sila ng Roman Empire.
Ang Panginoong Jesucristo kasi nangangaral lang nangangaral. Hindi naman sila napapalaya. Nag-gets niyo mga kapatid? Ang hinihintay niya siguro, pag sinabi ng Panginoon, ako ang Kristo, bukas magre-revolution tayo, malaya na tayo, wala namang sinasabi ang Panginoon na gano'n eh. Ang palagi lang niya ang sinasabi, saan kayo lalaya? Sa kasalanan. Yun lang sinasabi niya. So hindi sila naniwala. Ayaw nila ng gano'ng topic. Amen? Kaya ang Panginoon sa Kristo, kinasuhan nila ng pagiging rebelde. Kasi sabi ng Panginoon sa Kristo, ako ang inyong magiging hari ng mga hari. May hari ang Romano. At sino ang kasabwat? Yung kababayan niya mismo po ang kasabwat para siya po ay arestuhin. Ang tanong, may kasalanan po ba ang Panginoon sa Kristo? Sa totoo lang, kahit saan po nila tingnan, wala po. Sa harap po ni Pilato, maliwanag na sinabi ni Pilato, wala akong makitang kasalanan. Sino ang nagdidiin sa kanya na may kasalanan siya? Yung kababayan niya mismo. Salbahin talaga. At yan ang dahilan, walang magawa si Pilato, kaya siya naipako sa krus. Tandaan niyo mga kapatid, kapag ikaw ay naging revolutionary ng time na yun, ikaw ang parusa sa iyo, ipapako ka sa krus. Amen. Saan ka ipapako? Ipapako ka sa isang lugar, nakita ka ng taong bayan. Kaya ang Panginoon Kristo, sa galit nila, pinako pa raw siya, kasi dapat yun, sa kalsada lang siya ipapako. Amen? Yung daanan ng tao, para pag tuwing dadaan ka, makikita mong nakapako, matatakot kang labanan yung problema. Ang ginawa nila, ipinako ko siya sa bundok para kitang-kita talaga ng tao. Sino bang kasama niya nung pinako? Dalawang magnanakaw. Magnanakaw ba ang Panginoon sa Kristo? Hindi naman po, hindi po ba? Pero inihilera sila at doon po siya namatay. Amen. Yung namatay ang Panginoon sa Kristo, makikita niyo, inilibing naman po siya na maayos. Pinako siya ng alas 9, bandang alas 3 na po, namatay po siya. Makita po natin ang istorya. Inilibing naman po siya sa tamang libingan. Amen. Pagpapatunay, yung proseso, pag namatay, sa kanila po kasi, hindi na po pinagpapabukas ang paglilibing. Hindi katulad sa bansang Pilipinas, 2 linggo na lumipas, pinagbuburo lang pa rin. Sila pag namatay, ililibing na po yun. Ang problema nga, nung namatay ang Panginoon sa Kristo, kinabukasan Sabat. Bawal po ang, alam niyo pag araw ng Sabat sa bawal po ang gumawa. So hindi nila ang Panginoon. Hindi nila na linisan. Pinasok na lang nila doon dahil namatay siya alas 3. Alas 6 po ng gabi, Sabat day po yun. So hindi na sila pwedeng, nagibit na sila. Pinasok na lang nila doon sa libingan. Binalot lang nila ng kailan nila ayusin sana yung patay sa susunod na araw, linggo po yun. Amen. Kaya ganun po, pagdating ng linggo, nakita nila, wala na ang Panginoong Jesus. Amen. Ang natira lang doon yung pinagbalutan sa Kanya. Naintindihan ninyo yung istorya. Amen. So, doon, ang sabi nila Pablo, uy, hindi pwede yun. Pabantayan mo yung baka nakawin nila yung bangkay, sasabihin nila muling nabuhay. Ganun nga nangyari. Amen? Now, didiretsahin ko na sa inyo mga kapatid. Sa bansang Israel, hindi po sila naniniwala na buhay ang Panginoon sa Kristo. Naniniwala po sila at naninakaw lang yung katawan ng Panginoon sa Kristo. Hanggang ngayon po yun, hanggang ngayon. Sino lang ang nagpatotoo na siya muling nabuhay? Una yung babae, di ba? Si Mary. Pagkatapos yung mga alagad, nakita pa ito sa loob ng 40 days. So, totoong buhay ang Panginoon. So, pagkatapos umakyat na sa langit. Si Pablo po, na binabasa natin, hindi po siya naniniwala against sa Diyan. So, kapag nalaman niya na naniniwala ka na muling nabuhay ang Panginoon, aarestuhin ka. Amen. So, yung unang alagad, kasama sila Peter, lahat po yan, na-aresto po yan mga kapatid. Tapos yung mga hindi na-aresto, nagtakbuhan sa ibang bayan. Amen. Kaya po may mga kapatiran dito sa mga Efeso, hindi na po Israel, sa ibang bayan na po ito. Doon po sila nagtakbuhan. Amen. Diba mga duwag ang mga Kristyano? Amen ba mga Kristyano?
Ewan ko, baka pati naman ako siguro, tatakbo rin ako. Di ba? Pagpahinga pa naman na tayo, magtumakbo pa. Pero ang mga kapatid na sila Peter, yung 11 alagad, di po sila nagtakbuhan. Ang masaklap nga lang po doon, sila po ay isa-isang pinaka. Ito to po. Sabi ng iba, merong nilagari ng pahati. Yung iba, pinakain sa liyong. Kasi uso po yun ng time na yun. Si Pedro yata, pinako na pabaliktad kasi ayaw niyang papako. Yan po ang mga chismis yung time paano sila pinatay. Yung iba, sinulong. Grabe. Amen? At sino may gawa niyan? Ito pong si Pablo po. Ngayon si Pablo, dahil nagtakbuhan, nahuli na nila yung nandoon, sila Pedro. Yung nagtakbuhan ngayon, ang hinahabol ni Pedro. Humingi siya ng kasulatan sa gobyerno na tubuisin yung mga Kristiyanong nagsitakbo. Amen. Kung kayo nagsitakbo rito sa San Carlos, ay di aarestuin tayo. Ganun po yung nung araw. May warrant po pa rin sila. Ngayon, habang si Pablo po, alam niyo istorya sa Aklat ng Gawa, ay nakasakay na sa kabayo. Ibig sabihin, marami po sila noon. May pang kasama sundalo po yun. Doon siya kinausap ng Panginoon sa Kristo. Diba? Sa Acts, chapter 7 to 9, bigla siyang sinalubong ng Panginoon sa Kristo, may nagsalita sa langit, nabulag siya sa loob ng 3 araw, hindi siya nakapagsalita. Doon niya na-realize niya, sino po kayo? Sumagot, ako si Jesus na iyong inuusig. Palalasap ko sa iyo ang ginawa mo sa iyong mga kababayan at pakikita ko sa iyo kung paano ka rin magdusa para sa mabuting balita ng kaligtasan. Ibig sabihin, si Paul, dating kalaban, ngayon naging kakampi. Kaya yun ngayon ang sabi rito, ako mula kay Pablo, na naging apostol, ayon sa kalooban ni Kristo Jesus. Kaya sa totoo lang, walang gustong kumuha kay Pablo bilang pastor o lingkod ng Diyos. Wala po. Takot po sila. In fact, si Paul, nawala po yan ng halos 14 na taon. Nawala po yan eh. Kung siya nagpunta, wala nakakaalam. Nawala po talaga siya. Pagbalik niya, takot pa rin sa kanya yung mga alaga. Okay. Kailan ba namatay ang Panginoon Kristo? AD 33. Nawala siya ng 14 na taon. So, ilang taon na lumipas? AD 37. AD 47 na siya bumalik. Kaya ang sulat na ito ay nasulat niya, AD 60 na. Nakakulong na siya. Dahil yung ilang taon, siya po ay nag-missionary. Kung baka pinuntahan niya yung dapat na habulin niya para ikulong, hindi na ngayon. Sinyeran niya na ng salita ng Diyos. Sinyer niya ano ang nangyari sa kanya na nagkamali siya. Ito si Pablo, mga kapatid, na ating pinag-aaralan. Hindi po siya basta mabuting tao. Kalaban siya ng rebellion. Amen. Kontra siya. Pero nang dahil sa Panginoon Diyos, ito ngayon ang kanyang sinasabi. Nagkamali siya, siya ngayon ay sinugo ng Panginoon. Sinong maniniwalang sinugo siya ng Panginoon? Wala. Hirap, ano? Pero ito ngayon, halos kalahati ng Biblia siya ngayon ang sumulat at nagpaliwanag sa nangyari. Maaaring itatanong natin sa ating sarili, bakit siya ang pinili ng Panginoon Diyos? Sa totoo lang, wala po akong sagot. Dahil sa Panginoon Diyos, hindi maaaring kanyang gamitin gaano ka man kasama o kung sino ka man, basta gagamitin ka ng Panginoon Diyos, gagamitin ka ng Panginoon Diyos. Amen? Ha? Hindi po pinag-uusapan kung matalino ka, bubo ka, maganda ka, pangit ka, pinay ka, o matuwid ka. Hindi po yun ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan dito, pag ikaw ay pinili ng Panginoong Diyos, gagamitin at gagamitin ka ng Panginoong Diyos. Paniwalaan ka man o hindi, wala ka ng pakialam doon. Amen. At dito pinakita ni Paul, sabi niya, dati ako makasalanan, ngayon ako'y pinatawad na. Dati kalaban ako ng Panginoon Kristo, ngayon ako ay isa ng apostol. Oh, grabe. Maniwala man sila o hindi, wala na yung kay Pablo. Naintindihan po, ito po yung sabi rito. Sa mga kapatid na nasa Efeso,
matapat na namumuhay kay Kristo Jesus. Mahirap no? Mahirap mamuhay na. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoon sa Kristo. Ano napansin ninyo rito, mga? Bigla siya bumait. Amen? Tandaan ninyo, si Apostol Pablo ay isang Pariseo. Isa po siyang scholar. Scholar ng Biblia, mga kapatid. Matalino po ito. Tapang. Amen? Wala itong patawad pagdating sa pananampalataya. Alam po ninyo kasi, hindi naman, pag ang isang tao religyoso, handa yang pumatay. Ayan. Nabalitaan ba niyo ang nangyari sa, sa Africa? Pinatay po yung mga kapatira natin Krisyado doon, pinubutan ng ulo, dami po nila. Nigeria po yata rin. Kasi yung mga tao ron, hindi po Kristiyano. So pinag-initan nila yung mga Kristiyano na pinagpuputan ng ulo. Pinakita pa po ang dami nilang nilibig. Sabi yun yung mga Kristiyano pinagutan ng ulo dahil sa pananampalataya. O ngayon, gusto ko ba ninyo mga Kristiyano? Nangyayari, sa China rin po nangyayari po yun. Kahit saan po yung nangyayari po yun. Maswerte na lamang po tayo, kung swerte nandito tayo sa Pilipinas. Kasi kung tayo nasa ibang lugar, hindi lang daliri mapuputol sa atin, pati ulo natin mapuputol. Ganyan po kalupit ang sinapit. Si Apostol Pablo nga po pala ipinugutan din po ng ulo. Pagkatapos po niyang isulat ito, makalipas ang ilang taon, pinugutan na rin po siya ng kaya po ako sa inyo, huwag na kayo mag-Christian. Ano? Ito pa naman, pangalan, Angela. Pero tingnan na natin. Ano? Okay. Ngayon sasabihin ni Paul, sumayin nyo ngayon ng alin? Pagpalain kayo ng Panginoon. Kapayapaan. Marinig mo yung dating kalaban? Maniniwala ka ba? Palagay ko, mahirap. Ba't kayo magsalita yan? Sabi ni Paul, tuloy natin verse, magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoon Kristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagkapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa ating ng pakikipag-isang ito, hinirang niya tayo bago palikayin ang sanlibutan. Tinulo mo yung kalaban ng Panginoon Kristo ngayon ang sinasabi. Magkaisa na raw sila. At ang sabi rito, ito ba, nalalaman niyo, sa ating ng pakikipag-isa, hinirang na niya tayo bago pa nilika ang sanlibutan. Ano ba sa English natin? Ayan o, predestinated. Alam niyo yung predestinated? Bago pa raw likain ang sanlibutan, pinili na tayo. Paano naman nangyari yun? Ano angel? Ikaw ba, alam mo ng pangalan mo yung magiging angel? Hindi, di ba? Pero sabi nito, ito pala yung mga nakatakda na. Mahirap po itong intindihin, sabi ko, yung predestinated. Bago pa raw nila lang ang sanlibutan, pinili na tayo. Gaano ka ngayon kaswerte? Samantala yung iba, hirap na hirap sa pagsisimba para palataya. Wala pa rin. Yun ang masasabi ko lang. Baka nga sila hindi pinili. Bakit? Anong tawag natin sa Facebook niya? Si Lord choosing. Hindi mo pwedeng questionin yun eh. Na kaya pala tayo nandito, ay noon pa, nakatakda na tayo. Hindi po ba napakasarap isipin mo? Kaya ka pala, kahit anong pagsubok ang gawin sa iyo, kahit anong panlilibang ang gawin sa iyo. Para si Pablo, kinontra pa niya ang salita ng Diyos. Kamupat-mupat mo, pinili pala siya ng Panginoong Diyos. Kaya ito na may papayo ko sa ating mga maniwala man ang sanlibutan ito, hindi. Na tayo ay sa Diyos, huwag mo nang pakialaman. Hayaan mo sila, kundi sila naniniwala. Kasi yung mga nagsasabing hindi ka pinili, sila ngayon ang wala sa Diyos, ikaw may nang narito. Amen. O sino may nang maswerte? Hindi po
po ba? Anong sabi rito? At sa ating ang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, verse 5, tayo'y kanyang itinalaga upang maging anak niya. Anak ka ng Diyos. Sa pamamagitan ni Jesucristo, iyan ang kanyang layunin at kalooban. Italaga tayo na araw, maging anak ng Diyos. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Verse 7, ito medyo mabigat din. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Kaya pala siya namatay. Gayong pinatawad na ang ngayon at sa gayon pinatawad na ang ating mga kasalanan. Gayon kadakila ang pag-ibig na ipinadama sa atin. Binigyan niya tayo ng karunungan at kabatiran upang lubos nating maunawaan ang kanyang lihim na panukala na isinakatuparan sa pamamagitan ni Kristo. Pagdating ng takdang panahon, ano po yung panukala? Pag-isahin kay Kristo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Wala po tayong mababasang ganito kahit saan po. Makinig po kayo sa akin. Noong unang panahon, hindi man isipin ito ng mga tao. Nararamdaman na ng tao na may lumikha sa kanila. At tawag nila doon ay Diyos. Amen. So noon, likas sa tao. Pag naging tao ka na nung araw, maghahanap ka ng mas mataas sa iyo. Ang tawag mo doon ay Diyos. Minsan yung Diyos nila, Diyos o Diyos-Diyosan, ay inaanyuan nila ng ulo. Minsan ganun, yung parang anting-anting, tawag natin doon ay Diyos-Diyosan. Gumagawa po sila noon. Amen? Ang ibig ko lang puntuhin, kahit na noon, hindi pa nila lubusang kilala yung tunay na Diyos, alam nilang meron ng Diyos. At gagawa sila ng itsura ng Diyos kahit hindi nila nakita kung anong itsura. Alam ba ninyo ang Diyos-Diyosan nung araw, wala pong itsura. Wala po. Di ba, mga rebulto ngayon, may mata, may ano. Pag tinignan niyo yung Diyos-Diyosan nung araw, wala po siyang mukha. Kasi wala nakakaalam kung ano ang itsura ng Diyos. Matalino rin sila. Ano? Basta may ulo, may katawan, kasi naniniwala sila na ang tao nilikas sa larawan ng Diyos. Hindi nga lang nila alam kung anong itsura. Kaya pag meron silang Diyos na hawak-hawak po nila yun. Kahit saan po sila magpunta, hawak-hawak po nila yun. Amen? Tapos panay po ang kiss nila doon. Ganun sila nung araw, di ba? Di ba naman natin yan? Hindi tayo magkikikis sa mga ribulto, sa mga ganun kasi yung araw yan. Palagi nilang daladala yun. Pagpatay na sila, yung Diyos-Diyosan po, nililibing doon. Kaya pag manunod yung mga pelikula, yung pagpatay na yung ibawa, yung bida, yung Diyos-Diyosan niya, nililibing doon. Kasi patay na yung, hindi patay na rin yung Diyos niya. Yung namamatay ang Diyos niya talaga. Bago lang po sa pandinig na ang Diyos ay hindi namamatay kailanman. Bakit nila sinabi? Kasi yung nilikha ng Diyos, tao namamatay. Ibig sabihin, patay Diyos sila, namamatay. Patay ka na, patay na rin yung Diyos niya. Ito ngayon, ang pinangangaral, ang Diyos, buhay na walang hanggan. Paano mapapatunayan na ang Diyos ay may buhay na walang hanggan? Antay, sa palagay mo. System. Paano mapapatunayan na buhay ang Diyos magpakailanman? Richard. Okay, kayo. Step uling. Bibigyan ko kayo ng 3 araw para sagutin. Sabi ko pa yata sagot. So, ano? Kailangan ano? Pastor, pwede. Alam niyo naman yung sagot eh. Ulitin ko. Pag nabatay na yung tao, nililibing. Ay yung Diyos niya, patay na siya. Hindi nililibing din yung Diyos na wala na silbi. Kasi ang Diyos na personalized. Diba?
Parang pwede ka bumili ng Diyos kahit saan. Wala ka kung sino gusto mong itsura. Ngayon, ang problema, ang Diyos ay may buhay na walang paano mo papatunayan na